So, magkano nga ba ang bill or magkano ang electric bill sa ganitong klaseng solar setup? Marami kasing nagtatanong yan mga idol kung magkano nga ba ang nagiging bill ko or magkano ang aking electric bill, ang aking monthly consumption sa ganitong klaseng solar setup. So, yung gamit natin ngayon dito ay hybrid hybrid na solar setup. Pero bago ko i-reveal sa inyo mga idol kung magkano yung aking electric bill every month, itutur ko muna kayo kung ano yung mga aking mga appliances na ginagamit dito at kung anong mga pinapaandar niya. So, number one na ginagamit natin dito mga idol, yung eto, papakita ko sa inyo. So, ito yung pinaka main na load ko dito mga idol, yung aking water pump. So, DIY din yan. Yung tutorial na mga idol, nandito rin sa ating video, sa ating YouTube. Ayan yung ating isang pinapaandar dito. Yung water pump. So, syempre meron din tayo dito, ayan o. Ayan. So, nasa 300 watts yung ating water pump. And then syempre yung ating ref dito mga idol, ito. Ayan. So 24/7 ito. And then yung ating mga ilaw, ayan, dalawa, 12 volts yan. Ayan. So nakalakip yan dito sa ating power supply na 20 ampere DC. Tapos yung ating AC, ayan, naka-solar na rin yan mga idol. Dito sa aming kwarto, meron din yan. Ayan o, DC pan. Tsaka yung mga DC LED, ayan. So naka-junction box ako dyan. Pati yung mga ilaw natin dito mga idol, naka-solar na rin yan. Ito rin yung aming TV, solar na rin yan. Ang ano na lang dito mga idol, ang hindi na lang pinapagana dito most of the time is yung aming plancha. Tapos itong rice cooker namin na ilang watts to? Ayan o, 400 watts na Hyundai. 220 volts din yan. Ayan, maglalaban na naman tayo dito gamit yung ating washing machine na 8.5 kilo. Tapos syempre magda-dryer tayo. Araw-araw to ginagamit. Araw-araw naglalabang dito mga idol. So gamit na gamit itong dalawang to. Itong gamit nating hybrid na inverter mga idol ay 24 volts ito na 3 kilowatt. So yung battery natin ay nasa 200 Ah na LiPo4 syempre. Tapos nakaparallel tayo dito ng isa pang SCC na SRN rin. Bali ang total kilowatt ng ating panel ay nasa 2 kilowatt. Ang nakasalpak dito mga idol ay dalawang 450 watts na Trina. At dito naman dalawang 500 watts na OSDA. Ayan. So yun yung ating setup dito. Planning pa akong mag-upgrade siguro ng baterya. Kasi alas 11 pa lang ng umaga nito ay full charge na. So nakapagluto na ako niyan, nakapag-washing machine na rin. Gumagana rin yung water pump natin na 300 watts yung kanyang consumption. So syempre hindi naman yun sabay-sabay lahat na gumagana. Kasi meron tayong maximum load dito na 3 kilowatt or 3,000 watts. Bali meron naman tayo dito ng peak power times 2 nga lang siya kasi high frequency. Regarding naman sa mga nagtatanong, marami rin kasi nagtatanong, parang pinaka-priority nila mga idol ay yung aircon. So kayang-kaya naman yung aircon nito, basta yung inyong aircon ay inverter type at saka 1.5 yung horsepower pababa. Kapag nasa 2 horsepower, kaya naman mga idol, kaya lang medyo hirap na yung or medyo kawawa naman yung inverter natin kasi yung peak power nun ay masyadong mataas na at saka yung idle consumption niya ay halos nasa kalahati na ng capacity ng inverter natin. Ito kasi ang kalahati niyan ay 1,500 watts. So ang initial niyan na rated power ay 3 kilowatt. Yung peak power niya na times 2, bali nasa 6 kilowatt yun. 6 kilowatt yun. Hindi siya advisable na continuous na ganun yung kataas yung discharge niya or yung power consumption niya kasi peak lang yun mga idol, hindi pwedeng steady na pagaganahin niya yung 6 kilowatt. Meron lang certain seconds, mga 10 seconds lang, okay na yun. Mag-ano na siya mga idol, magkakat na siya kapag dire-diretsong lagpas 3 kilowatt yung ating load dito sa ating 3 kilowatt. So nasa mga 1.5 horsepower na inverter type na aircon, kaya paganahin nito. Doon naman sa kung ilang oras niya pagaganahin ay depende yan dito sa ating battery na gagamitin. So ito kasi ang gamit ko dito ay 200 Ah. So kalahating araw pa lang puno na yan.
gamit yung 2 kilowatt na panel natin. Kaya magdadagdag tayo nito pagka nagkaroon ng budget, magdadagdag tayo ng capacity ng battery. Siguro pwede na yung additional 100 AH pa. So magkakaroon tayo ng total na 300 AH. Para kapag mga ilang araw na makulimlim or may kalamidad, may bagyo na naman na malawakang power interruption, may paghuhugutan tayo. Lalo nung Pepito mga idol, gamit na gamit talaga to. At malaking bagay at nakatulong tayo sa ating mga kapitbahay kasi nagkaroon tayo ng free charging dito noon. Kasi halos 1 week din mahigit na walang kuryente dito sa amin noon mga idol. Nung bagyong Pepito, talagang nasalanta kami dito sa Nueva Vizcaya. So ito yung naging daan para makapag-charge yung ating mga kapitbahay at mga kabaranggayan. Nakakaroon tayo ng free charging. Ayan. So regarding naman dun sa aircon, kung i-base natin dito sa ating setup na 3 kilowatt na hybrid na inverter at 2 kilowatt na solar panel tapos 200 AH na LiPo4 na battery, siguro kung saan maghapon yun mga idol at magandang sikat ng araw, wala tayong problema. Hindi naman tayo kukonsumo dito sa baterya kasi mataas yung harvest natin. Nasa 2 kilowatt yung panel natin eh. Sabihin na natin nag-harvest tayo niyan mga nasa 1.5 kilowatt. Hindi rin kasi natin makukuha yung 100% na efficiency ng harvest ng ating solar panel kasi hindi ganun gumana ang ating mga solar panel mga idol. Hindi porket 2 kilowatt yung panel natin ay magbibigay siya ng 2 kilowatt dun sa ating baterya. Meron din kasi tayong mga power loss diyan mga idol. Sabihin na natin nasa 80% lang out of 100% yung kukuha natin sa ating solar panel. So nasa 1.5 yung actual neto, 1.5 to 1.7 yung actual harvest natin dito kapag maganda yung panahon. At wala pang alas 11 ng umaga, full charge na yun from 25.2 to 25 volts yung starting natin ng umaga bago mag full charge ng alas 11 ng umaga. So kung i-base natin dito yung aircon na 1 horsepower to 0.5 horsepower sa umaga, wala tayong problema sa baterya. Hindi ko konsumo yung aircon natin dito sa baterya. Pero pag ang usapan natin mga idol ay sa gabi na at full charge naman yung ating baterya, siguro aabot lang siya ng mga 3 oras o hanggang 4 yung 1 horsepower. Pero depende yan yung pagsiset natin dun sa ating aircon kung naka-maximum siya. At depende rin yung andar at kondisyon ng ating aircon kung ilang beses siyang magpapalamig, ilang beses siyang magpapaandar ng kanyang compression. So, yun. Yung kung nasa best condition yung ating aircon at yung loob ng ating bahay ay talagang kubong, walang lumalabas na lamig. So, nasa 4 na oras yun mga idol, dun sa 1 horsepower. Pero yung 0.5 siguro aabot yun ng, sabihin na natin mga 4 lang, mga 4 kalahati, mga ganon. So, depende kasi yan mga idol, pero nasa ganon yung ating maximum na tansya. Hindi ko pa kasi na-testing dito kasi wala naman tayong aircon. Siguro sa summer kung magkakaroon tayo ng budget, masusubukan natin. Ayan. Regarding naman sa tutorial nito, marami naman tayong tutorial dyan mga idol dun sa ating video. Kalkalin nyo na lang. Meron din tayong actual na tutorial nito. Kung gusto nyo subukan yung ating mga links, nandun lang naman sa ating comment section. At kung gusto nyo naman yung pangmaliitang setup lang, pang ilaw-ilaw lang or pang washing machine, yung ating mga daily basic needs na appliances, meron din dyan sa ating mga videos mga idol, kalkalin nyo na lang po. So yun lang. So sa mga additional na katanungan nyo mga idol, pwede kayong mag-comment dyan sa baba para masagot ko at mababasa ko naman yan. So ito naman mga idol yung pinakaabangan ng lahat, syempre yung bill, kung magkano ba ang bill ko dito sa pagso-solar journey ko, no? So noong October mga idol 2024, ang bill ko niyan ay 251, and then November 395, December 103, and then January is 140. So February na ngayon mga idol, ito na yung bill ko ng February, 120 pesos. Ayan, so tumataginting kami dito ng 11.30 per kilowatt. So ibang usapan na yan kapag nag 100 kilowatt yung consumption ko, ay siguradong hindi na masusunod itong 11.30. Iba na naman ang calculation niyan, mas tataas na naman kapag yung inyong kilowatt use ay nasa 100
pataas na. Ayan, so iba na yung presyo. Ayan yung aking bill mga idol. Dito sa aming pagsosolar, no. So ito na yung aking total na naging consumption dito sa aming metro. Bali bago-bago lang kasi ito mga idol. So ang aming mga idol, ang aming talagang consumption dito kung pagsasamahin ko lahat ito kung walang solar ay nakakagamit kami dito ng at least siguro kulang na 100 or mga idol, patak siguro kami ng 105 pataas kasi nung bagyo talaga ay doon namin naramdaman yung talagang pakinabang ng solar. So kung nagustuhan nyo ang ating topic for today mga idol, inaanyayahan ko kayo i-share ang ating video at huwag kakalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video. Okay?